Oy, ano man ang ginagawa sa oras na ito, tigil mo muna yan dahil kailangan mong mapakinggan ang tatlong kwentong atin pong itatampok ngayong araw na ito dito syempre sa Subscriber Silakbot Stories. Kwento ni na Jerome, Ash at si Sugar ang bida po dito ngayon. Pasensya na kung medyo parang alam mo yun may bulak ang aking bibig. Kakabunot lang ng aking ngipin. Kaya eto na. Pero magkagayon man, sige, diretsuhin natin ang ating kwentuhan para nang sa ganun ay alam mo yon yung mga nag-aabang na mga OFW dyan. Ako, hello po mga channel members, lalong-lalo na at ang ating mga regular at silent listeners po natin. Hindi man pala comment pero lagi nag-aabang Saturday and Sunday at sa mga regular nating mga episodes, 9pm po yan, MWF, DTH o kung ano, kailan man natin pinoprograma ito. Maraming salamat. Syempre lahat ng yan, sa lahat po ng mga episodes nito, ibig ko sabihin, kasama natin ang Kape ni Lola Trinidad. Nako naman, nasa marketplace po tayo ng Facebook guys. We'll share the link para mas madali po ninyo kaming mahanap. For the meantime, yung ating HTV merch po sa Shopee ay meron lamang pong konting inaayos, kaya magbabalik din po tayo dyan. For the meantime ha, sa FB o Facebook marketplace muna tayo. I-share natin yung link sa ating Facebook page na Ilakbot TV, Pinoy Horror Stories at syempre ang ating Kape ni Lola Trinidad Facebook page soon. So abangan nyo na lamang. Eto na ang kwento ni Jerome. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello po sa inyo mga solid HTV Positive listeners at isishare ko lamang po ang aking experience tungkol sa agimat at nangyari po ito noong 15 years old pa lamang ako. Ako po ay 27 years old na ngayon. Naaalala ko po nung may garahe pa kami ni tatay. Si tatay po kasi ay may-ari noon ng mga sidecar at kuliglig na pinapaupahan namin sa mga nangangargada o yung masakargada daw ng mga prutas at gulay sa Divisoria. So it means may garahe kami at minsan sinasamahan ko ang tatay ko sa pagbabantay ng garahe. Laking probinsya ang tatay ko kaya talaga naman pong maalam po siya, Sir Red, sa mga agi-agimat at nanggaling din mismo sa kanya, Sir Red, yung pag-amin na siya rin mismo ay meron daw pong gabay. So dahil po sa ganung senaryo, meron din daw po siyang tinataglay na agimat. Ayon po sa kwento niya, napatrouble daw sila dati ng mga kapatid niya at hinabol sila dahil nagkaatraso yung kapatid niya. Although hindi ko na po maalala yung pinaka-exact na nangyari noon, pero gusto ko lamang pong linawin sa inyo na ang klase ng agimat niya ay hindi daw hindi daw po siya tinatablan ng bala ng baril. Kumbaga, kumikiwal o lumiliko lamang yung bala kapag siya ang pinupuntirya. Ang sabi niya rin na mawawala yung bisa ng agimat kung ikaw daw ay magmumura. Yun po yung pagkakakwento niya sa akin. Pero ang agimat naman na nahawakan ko ay yung strength or power type. Nagkataon kasi nung nagbabantay kami ni tatay sa garahe ay may napadaanan po kaming lalaki at sa pagkakaalala ng tatay, kaibigan niya daw at nagkakwentuhan pa nga sila hanggang sa sinabi sa akin nung lalaki na, "Boy, may papairam ako sa iyo saglit." At yun na pala yung agimat. Ang itsura po niya, Sir Red, ay para siyang bato na nakasilid sa pulang tela na katulad sa mga ganun sa mga isinasabit po sa baby. Yun bang maliit na red pouch? Hindi ko nahawakan yun kasi siya lang ang nagsingit nun sa bewang ko. Matapos nun, ang sabi niya sa akin, ilagay ko daw sa likod ko yung mga kamay ko at iporma ko ang mga kamay kong iyon na magkahawak at tatapak siya sa likuran ko. So dahil 15 anyos pa lamang ako nun at may edad yung tutungtong sa akin, nag-expect ako na syempre may hirapan dapat ako or mapapayuko man lang dahil sa bigat. Pero para sa akin ay parang wala po siyang bigat. Tinalunan pa nga po niya ako, Sir Red, habang nakatungtong siya.
sa akin. Kaso wala lang po talaga akong naramdaman. Matapos nun, bumaba na siya at pinakiramdaman ko ang sarili ko na para bang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko at ang lakas-lakas ko. Ang pangalawang ginawa po niya ay nagbunong braso kami at walang kahirap-hirap na natalo ko po siya kaagad. Matapos yun, agad niyang kinuha yung nasa tagiliran ko. Ang sabi sa tatay ko, "Pare, kailangan mo ba ito? Ibibenta ko na lang sana sa iyo. Walang-wala rin kasi akong pera eh. Kailangan ko lang para makahanap ng trabaho at pangkain na din. 5 na lang ito. Gusto ko talang ibenta na lang dahil sa pangangailangan ko. Kaso natatakot naman akong magbenta dahil baka mamaya mapunta pa sa maling tao. At alam mo naman pare na mahirap nang mapunta sa iba ito at baka maabuso pa at gamitin sa maling paraan." So sabi naman ni tatay ay gusto naman daw niya yun. Nagkakahalaga atang 3,000 pero nag-hesitate ang tatay ko kasi nga if ibibigay niya sa akin yun, baka kung ano daw ang magawa ko. At kung sa tatay ko naman, na sa panahon na iyon ay palainom ng alak mahirap na. So ayun na nga lang po. Right now, I'm still wondering if binenta niya ba talaga ang mga agimat at kung sino-sino na kaya ang mga nagmamay-ari nun. So next time po ikikwento ko naman yung mga bagay na nakikita ko habang nagbabiyahe ako sa GrabFood bilang GrabFood rider sa duty. Lalong-lalo na kapag ang schedule ko ay 5 p.m. to 8 a.m. around Binondo, Intramuros, Sampaloc, Ermita at kung saan-saan pa. At ang gabay na tinutukoy na gabay ng tatay ko ay isa pong tao pero wala po siyang muka. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat Jerome sa iyong ibinahaging kwento. Itong si Jerome natatandaan ko dating kachat ko to at hindi ako nagkakamali ha. Parang isa ito sa mga nagyayaya sa akin na maglaro dati ng League of Legends o yung LOL o yung Wild Rift. Natatandaan ko lang siya. I don't know kung siya to ha. Pero kung sakaling nakikinig ka pa man din, Jerome, at natsambahan mo itong SHS natin na ito dahil hindi ko na rin siya mahanap sa Facebook guys eh. Lalong-lalo na doon sa alam ko sa Facebook page to ipinadala Clay. But anyway, maraming salamat kay Jerome. Alam ko si Jerome ay gustong-gusto din na mag-order ng kape ni Lola Trinidad sa HTV merch. Once again, lipat po muna tayo pansamantala yung ilang mga items lalo na hazelnut at yung butterscotch po natin. Lipat muna natin sa listings sa Facebook Marketplace. Itong link ng ating Facebook Marketplace, mga solid HTV positive listeners at yung mga talagang pala-order ng ating mga kape. Thank you! I-share natin sa ating Facebook page na Kape ni Lola Trinidad kaya i-like and follow nyo na rin po. Same din sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories. Yung Drip and Steep Coffee yun po hindi inaayos pa kasi po natin yung mga product listings natin. And for the meantime yung HTV merch po kasi may mga papeles pa tayong dapat ayusin muna pansamantala doon. Yun pala yung pinaka root cause kung bakit po ganon na froze yung ating HTV merch for a while. But anyway, dun sa mga admin natin na gumagawa, nagtatrabaho po para sa ating HTV merch. Soon, re-reopen po tayo dyan. Malay nyo with new products or magbabalik yung corn coffee natin or kaya yung rice coffee. Baka may mga bago tayong i-introduce na mga, alam nyo yung mga most requested ninyo na mga flavors ng Kape ni Lola Trinidad. So abangan nyo na lang ito guys. Okay, basta sa Facebook Marketplace muna tayo. I-check nyo sa Marketplace. Kape ni Lola Trinidad, makikita nyo po agad yun or tingnan nyo na rin po sa mga product postings natin pagdating sa ating mga nabanggit na Facebook pages. Okay, when it comes sa agimat, ito marami tayong pwedeng masabi dito kasi natatandaan ko rin yung isa sa mga marami kasing klase itong mga agimat na ito, bertud, ano pa ba yung sabi nila dyan? Di ba mga most likely mga anting-anting, mga amulets, di ba? Ito mga natatandaan ko yung tsuhin ko dati sa Bicol. Meron po siyang parang tinuturing niyang anting-anting or agimat itong bullet.
Hindi ko alam kung anong bala to ng baril pero totoo daw talaga sa kanyang alam mo yon 50 years ng existence. Talaga kahit daw nung binata siya meron na daw siya nito. At yun din yung same exact na bullet na tinago daw niya talaga. At alam niyo ba, minsan nakikita ko pa nga ginagawa niyang kwintas ito, minsan porcelas nga Talagang alagang-alaga niya. Parang sabi niya, pinoproteksyonan nga daw siya sa mga, alam mo yung potential physical danger or kaya harm, kung sino man mga tao na may nagnanais nga daw na may, alam mo yung gumawa sa kanya ng hindi maganda, and even misfortune. Yun yung sinasabi nila. Pero iba yung sinasabi naman natin na na tag dito na agimat na tinatanim nila dyan sa airport Iba yun. Yung agimat na yun, nakakabwisit yun. Talagang bad luck yung dinudulot nun. But anyway, maraming salamat dito. At saka hindi lang yan, sa Philippine mythology natin, guys, ito, mind you, ito rin ay hango din po sa mga nababasa ko rin. Kasi ito kung tama yung naaalala ko dun sa parang yung tagalog.com.ph, parang ganun yung website niya. Hindi ako very particular, hindi ko lang siya maalala ng husto. Pero sabi nila, itong mga agimat kasi, paminsan yung parang meron daw prayer, may incantation, may parang orasyon ba na most likely ay nakasulat sa Latin. Minsan nga daw itong mga agimat or mga amulets daw na ito, kung katulad nga daw sa kwento dito ni Jerome, yung sa kanya, pinahawak sa kanya, parang nakabalot daw sa red na cloth. Diba? Na parang pouch. Pero kadalasan daw itong mga ibang agimat, parang meron daw parang alam mo yun yung matibay na papel na iba-ibang kulay din hindi lang red minsan itim nga daw Doon daw sa itim or minsan sa puting papel na ito na napakatibay, doon daw po nakasulat yung orasyon na nakasulat pa in Latin language na kung saan yun nga daw yung lagi mong babanggitin, lagi nga daw po parang dadasalin at babasahin para daw gumana yung agimat. Well, in fact, itong mga amulets na ito, bago pa man din daw po talaga dumating itong mga, alam mo yun, mga Espanyol o kaya yung bago pa man tayo maimpluwensyahan ng relihiyong Katolisismo, marami na daw po talaga nag-e-exist na itong mga lucky charms, mga amulets, lalong-lalo na sa mga ninuno o mga kanunuan natin. Diba, na kung saan ito nga pong mga belief nila sa mga amulet na ito or itong mga agi-agimat na ito ay nakasenter po. Kumbaga, andun pa rin yung worship nakasentro yung worship nila sa mga spirits, anitos, 'di ba, yung mga batha-bathala, 'di ba? Yan yung pagdating po sa Philippine mythology ng mga indigenous Filipinos at naging alam mo yon continuous dito po sa buhay natin kahit na ngayon sa kasulukuyang panahon, 'di ba? Kaya yun yung sinasabi nga talaga natin, guys, na talagang bukod sa kilala, sinasabing yun nga ang pagmamay-ari nito o yung may nagmamay-ari daw po nito, either yun nga nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang lakas, meron daw po yung katulad ng sabi ko sa inyo, yung pwede siyang protektahan sa kahit na anong mga masasamang pwedeng mangyari, misfortune, may iwasan ng pagkakasakit o kaya naman isiswertehin ka daw sa negosyo. Habang yung ilan din daw po maging sa sabong, meron silang may totoo may naniniwala din sila sa mga amulet, sa mga anting-anting, mga katulad niyan, na just in case, syempre kapag nananalo din daw po sila sa mga katulad niyan, talagang puntirya din sila ng mga pananakit ng mga natatalo nilang mga kasabong, di ba? Marami din po kasing iba't ibang uri din itong mga agimat na ito. Well, in fact, kung inyo pong matatandaan sa history ng ating bansa, ito hindi ko po kayo ipe-persuade, hindi ko kayo i-convince pagdating po dito sa teorya o sa kaisipan na ito. Kasi ito'y nabasa ko lang din po sa parang, ano ba yun, Clay, yung isa sa mga research natin sa Hilakbot Haunted History dati, sa Filipino. Kung inyo po nababasa o kaya may something, o alam niyo to, may idea kayo tungkol dito sa website na ito, yung Filipino, meron sila sinulat tungkol kay Emilio Aguinaldo na sinasabi kung bakit daw hindi siya natatamaan ng mga bala ng baril
given the fact na talagang sa history, si Aguinaldo daw po talaga guys, talagang di ba hinahunting talaga ng makailang beses yan ng mga pwersa ng Amerikano na kung saan na nga siya saan na siya dumayo, saan na siya nakarating, di ba hanggang Ilocos, hanggang sa na-exile nga daw po siya, pinatapon sa Hong Kong. Kung tama yung history na nabasa or yung aking naaalala, paki-correct na lang ako guys. Yun, di ba? Kung bakit sa dinami-dami daw ng mga alam mo yon ng mga giyera o digmaan na nasaksihan ni Aguinaldo, kung bakit hindi daw po siya natatablan o natatamaan ng mga ganun. Alam nyo ba kung bakit? Kasi meron daw po talagang ibinigay sa kanya na anting-anting itong isang parang, actually na KMJS na rin ito eh. Yung sinabi na parang from his friend na I don't know kung kapre or tikbalang na naninirahan daw po yan doon sa malaking puno ng akasya or kung anong klaseng puno yan na matatagpuan mismo doon sa likod ng mansyon niya sa Kawit, Cavite. Yun daw yung nagbigay sa kanya ng parang anting-anting o agimat. Kaya ganun, kaya humaba din yung buhay niya. Ito pa ha, ang sinasabi nila kung bakit din daw po, kaya pansinin nyo kung kayo man ay nakarating na pumunta na rin po doon sa lugar ng sa mansyon ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite, mapapansin nyo mayroon po sila doon kahit sa loob ng bahay niya, sa mansyon niyang yun, mayroon po siyang mga ribu-ribulto ng mga kalabaw na nakaukit daw po. Well, actually doon sa terasa nga niya, doon sa terrace, sa ibaba nun, sa ilalim nun, meron din po doon na parang ulo ng karabaw. Yun sinasabi nila, yun daw po yung kapre. Hindi ko kayo kinoconvince sa maniwala, uulitin ko ha, pero something, alam mo, very interesting yung part na yon dahil sinabi nila na yun daw kasi yung tikbalang o bilang alam mo yung nag-give siya ng honor doon sa alam mo yun sa tikbalang na yon or kapre na yon na nagbigay sa kanya ng anting-anting o kung anumang klaseng nilalang na may ulo ng kalabaw. Kaya yun daw yung sinasabi niya na bilang pagpapasalamat niya dahil binigyan nga daw po siya ng ganun. Kaya sinasabi din kung bakit kulay puti at hindi pinipinturahan ng kahit anong kulay yung kalabaw na yon. Kasi yung talaga nagbigay daw sa kanya nun ay kulay puti na kalabaw. Yun ang sabi nila. Kung papansinin natin itong mga puting kalabaw na ito guys, sinasabi na isa din po itong sign of good luck. Sign na mapoproteksyonan ka talaga sa kung ano-anong mga masasama na mga pwedeng mangyari at pagkakasakit o anything negative, mapoproteksyonan ka daw niya. Kaya kung bakit yan din daw po yung paniniwala sa mga naninirahan po sa mga bulubunduking lugar, lalong-lalo na siyempre sa Baguio. That's why kung yung makikita ko nakapunta na rin po kayo doon sa Stone Kingdom, yan din po yung sinasabi nila. Ang pagpapakita ng puting kalabaw doon sa may-ari o yung nag-create ng Stone Kingdom, Igorot Stone Kingdom, ay yun daw po yung nagbunsod kung bakit tinuloy niya yung pagpapatayo daw po doon ng isang tourist spot dahil nagpakita daw sa kanya yung puting kalabaw na sabi ko nga sa mga bulubunduking lugar, good luck daw yon ang ibig sabihin. Di ba? And ito pa, naaalala ko rin noon, mula doon sa discussion na yan, balikan natin si Emilio Aguinaldo, nung siya daw po ay namatay, sa araw ng kanyang kamatayan, ilang oras bago daw po siya mamatay ng tuluyan, si Emilio Aguinaldo, lumuwa pa daw po siya ng parang kulay puti na bato. Hindi ito yung kay Darna, yung mga kapilyuhan nyo. Hindi, lumuwa daw siya ng puti na bato at yun daw yung pinaniniwalaan na yun nga yung binigay sa kanyang anting-anting. Kung saan na ngayon yan at kung kanino na napunta, kung meron man siyang pinagmanahan, hindi na po natin alam. So, something interesting pagdating po dito sa mga agimat na iugnay ko lang dahil sabi ko nga sa inyo guys, pag may alam ako sa isang topic or katulad nito na relevant naman dun sa istorya natin, hindi ko naman idadaldal, hindi ko naman po sasabihin at isi-share sa inyo. Kaya sana dun sa mga baguhan dito po, ganito po talaga yung format at parang kinakausap ko lang talaga kahit kinikwentuhan dito po sa SHS, di ba? Kahit na masakitang o kaya kagagaling ko lang sa pagbubunot ng ngipin. Diba? At least, diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo na effort na sana ma-appreciate ninyo. Lalong-lalo na kung hindi man natin na i-insert o na i-include sa Hilakbot Haunted History. At least dito, diba, nabibigyan namin kayo ng konting taste, kumbaga, nung ating Hilakbot Haunted History at kung ano ang laman niya. Kung gusto ninyo, puntahan nyo na rin po yung channel natin yon at supportahan nyo na rin kami sa mga upcoming. Hindi ko alam sa puntong ito kung naipalabas na yung Menendez Brothers na next na rin po yan sa Netflix. Kung nyo matatandaan, inuna si Dahmer doon sa Monster Anthology.
Ayan, ito sa next Monster Anthology nila, i-feature naman nila yung very sensationalized na kaso ng Menendez Brothers. At yun din po yung ating isa sa mga na-record na kamakailan, I don't know kung nailabas na. At meron pang isa, sooner or later, ilalabas din po natin yung tungkol sa school ng mga kulto at saka yung isa pa, yung tungkol dun sa Tayabas. Payatas na trash slide. Kung nyo pong matatandaan, babalikan natin yung history nun at ng ating mapinpoint kumusta na ba yung naging kaso niyan. So lahat ng yan guys, yan po ay amin dinidiscuss sa Hilakbot Haunted History. Okay? Napahaba ang kwentuhan natin dahil talagang sabi ko sa inyo pag may mga ganitong klase mga pwede tayo ma-insert, i-insert ko talaga. Hindi po ako magsasayang ng panahon na ipadinig at ipaalam din sa inyo. Itong next na story naman natin ay galing naman kay Ash. Isa po siyang newbie at sabi niya ito daw po ay nangyari sa kanya nung siya ay high school pa lamang 2002 sa isang lumang state college dito sa lugar namin. Ano nangyayari sa'yo? You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Second story, sabi niya dito. Kilala naman po talaga, kilalang kilala po Sir Red, itong Old State College na ito sa lugar namin bilang pinaka-creepy na school. Nagaganap po kasi nung time na iyon yung induction ball na ginaganap tuwing last Friday ng June to welcome lahat ng mga freshmen. Yung time na yon, syempre, first year high school ako so I need to dress up. At since ayaw ko talagang mag-dress, sinabi ko po sa head director who is my dad's best friend and classmate na ayaw ko talagang mag-dress. But he insisted so I went to my grandma which is a teacher sa school na yon to seek help. Pero nag-refuse po yung iba sa request. So nakapagsuot ako ng dress pero kulay orange at nag-attend din naman ako kalaunan ng ball. Naboring ako sa loob ng gymnasium and 10 PM na iyon sa pagkakatanda ko. Kaya lumabas kami ng mga friends ko kasi hindi kami sanay sa mga ganun. Ang KJ nyo naman. Boring. Introvert. Yun, so nagpunta kami sa science building na katabi ng gym at doon na lang kami tumambay. Sakto din kasi na may kalamigan yung gabi nung time na yon at medyo may ambon-ambon. Sa katunayan ay sinita pa nga kami ng guard pero nung nakita ako, tinanong niya ako kung uuwi na daw ako sa bahay ni Lola which is yung inuupahan ng lola ko sa loob ng school. Sa lahat kasi ng mga empleyado doon Sir Red, lalong-lalo na kung doon ka rin talaga nagtatrabaho sa eskwelahan, ay meron pong pinapaupahang bahay sa loob mismo ng campus. Sinabi ko dun sa guard na, opo, uuwi na rin naman ako basta nagpapatila lang po o papatilahin ko lang yung ulan. So tumango lamang po siya sa akin at sinabi niyang ingat sa pag-uwi. Nagpasalamat naman din ako after. Pero tumambay pa rin kami ng 4 kong classmates sa building na yun at siguro 2 hours din kami doon na nagkikwentuhan. Dinig pa rin po namin yung lakas ng tugtugan mula sa gym at nung alam namin na papatapos na yung ball, bumalik na po kami doon. Kasi kailangan namin na pumirma ng attendance at bandang 1 AM na po yun. The same time, pauwi na rin ako sa bahay ni Lola ko kasi doon ko gustong magpalipas ng gabi bago umuwi talaga sa pinakabahay namin. So habang naglalakad po ako, andun yung pakiramdam Sir Red na parang may sumusunod sa akin pero hindi ko na lamang po pinapansin gawa ng baka mga anak na mga empleyado din yun ng school kaya dun din pupunta sa inuupahang bahay sa loob mismo ng campus. So nung pumasok ako sa gate nila Lola, hinubad ko na muna yung suot-suot ko na sapatos. And then afterwards ay dire-diretso na ako sa pathway at nag-iingat din naman ako dahil baka madulas ako kasi basa nga po ng ambon yung lalakaran kong sementadong pathway. So kumatok ako sa pinto at sabay naman na salubong ni Lola sa akin at tinanong niya ako kung sino ang kasama ko. Sabi ko ay wala at ako lamang ang mag-isang umuwi. Dito kasi naiwan
Ano? Kasi mag-isa akong umuwi dito. Kasi naiwan ako ng service pero sadyang hindi ako uuwi sa amin. Kasi sabi ng mother ko, doon na lang daw ako makitulog kina Lola. So inignore ko na lamang yung sinasabi ni Lola. Pumasok ako agad ng CR at nagpalit ng damit na dala at agad-agad ay natulog sa sofa. Kinabukasan, araw iyon ng Sabado. Bandang 7 AM na nang nagising ako dahil narinig ko si Lola sa kusina na nagkikwento sa lolo ko na itanong daw sa guard kung sino yung mga kasama ko dahil may nakita daw talaga si Lola kagabi o kaninang madaling araw na kasabayan ko daw at ito daw ay may suot na parang pang sinauna. Kinilabutan ako sa narinig ko pero sabi ewan ko sa'yo. Sabi ni Lolo. Sabi ni Lolo, nakita din daw niya itong mga ito kaya lalo akong nakaramdam ng takot. Dali-dali po akong pumunta sa kusina at tinanong si Lola kung anong nakita niya at ang sabi niya, yun nga, may kasama daw ako kaninang madaling araw na 7 tao pero ang ipinagtataka nila ay parang sinaunang damit daw ang damitan o kasuotan ng mga ito. Pero iginiit ko talaga sa kanila na wala talaga akong kasamang umuwi. Mag-isa lang talaga akong naglakad kagabi. Pagkatapos kong mag-almusal ay nagpatid na ako sa sakayan pauwi sa amin at hinatid na rin ako ni Lolo. Nilakad lang namin yun kasi malapit lang din naman at nakasalubungan pa nga niya yung guard na nagtanong sa akin kagabi. So napatanong tuloy si Lolo kung nakita daw ba ni Manong guard yung mga kasama kong umuwi. Pero sabi ni Manong, sinita daw niya kami kagabi sa science building at marami daw kami doon. Ang sabi ko naman, 4 lang kaming tumambay doon. Pero umiling-iling si Manong guard at sabi niya, lagpas 10 daw ang nakatambay doon at 4 lamang daw kaming nakaupo and the rest, paikot-ikot or lumilibot lamang daw sa same area at habang yung iba naman ay nakatayo. Ang mas nakakakilabot doon si Red sa parte ng pagtatanong at nalaman ko ay nung sinabi po ni guard na nakatayo nga daw yung iba sa likuran namin mismo. At ang suot po nila ay tulad sa sinasabi nila lolo't lola. Mula po noon, hindi na talaga ako uma-attend sa aming ball. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi. Alam mo, kinikilabatutan ako dito sa kwento mo, Ash. Di ba? Gaano man katotoo ito, si Ash na po nakakaalam. At kung meron ka pang isusundot ba o isusunod na kwento dito, pwede mo yan isend pa sa ating sindakstories2008@gmail.com. Ayan, medyo napapahaba ang ating kwentuhan. Malapit-lapit na sa ating time limit. Pero ito na, punta na natin ang maikling kwento naman sa atin dito ng ating solid HTV listener mula po sa Samar. Siya daw po si Sugar at hindi tunay na pangalan. Sinend po niya sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Tandang-tanda ko pa noon, Sir Red. It was summer of 1994. Lahat ng aking mga kapitbahay at kaibigan ay nag-hangout sa bahay namin. At since meron nga po mga ganitong klaseng gimmick o trip noong mga panahong yun, yung iba sa mga tumatambay ay talagang kanya-kanya ng dala ng mga baon at doon namin talaga kakainin habang nakatambay at nakikwentuhan. So yung isang kaibigan ko, nakapitbahay lang din namin, which is 2 doors up from us, ay nagsabi na meron lamang daw siyang kukunin sa kanilang bahay kaya sinamahan siya nung isa pa naming friend. And after few minutes
bumalik po sila at nagtatakbuhan habang nagsisigawan. We were like, what the heck is going on? So yung both girls, nagsabi na meron daw po silang nakitang matandang babae na nakadress in black doon sa kanilang groto. Kilalang kilala ko po sila since 2nd grade. Alam na alam ko rin na talagang hindi matatakutin at parang first time ko nga lang din po talaga nakitang natakot tong dalawang to. Yung isa namang girl, she was only 7 at the time, and let's just say, lahat ng sinasabi nila ay parang dinismiss lang namin. Kinontra namin baka mamaya kasi baka overactive imagination lang yung nangyari. So pumunta rin po kami doon, Sir Red, para tignan yung tinuturo nila na parang old lady na nakaitim. Pero unfortunately, naituro lamang po nila sa amin kung saan ito nakatayo banda sa groto nila, pero hindi na po namin ito nakita pa. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwento mo, Sugar, at dito po sa kanilang ano. Ang ganda ng alam mo yun, ang ganda ng bara mo doon sa mga kaibigan mo, no? No, parang child's overactive imagination lang. Malay nga ninyo, 'di ba? Baka si Mama Mary lang 'yon o kung sino mang rebulto na nandun sa groto at namalikmata lang kayo, 'di ba? Malay nga lang din natin, hindi natin alam kasi hindi naman natin pwedeng i-judge talaga ang kwento ng mga nagsisend sa atin dito sa SHS dahil wala tayo nung nangyari 'yun eh. Diba? Sa inyo na lang po, bahala na po kayo kung ano po yung paniniwalaan ninyo after dito po sa ating, diba, sa ating pinagkikwentuhan. Basta as much as possible, kung may mai-inject po kami talaga ng mga research or kaya kung ano pa man na related sa isang story, talagang yun po yung gagawin natin at ibabahagi namin sa inyo. Once again mga channel members, maraming salamat. Kung meron man tayo mga early access, ayan, lalong-lalo na sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, kukunin ko na rin yung opportunity na huwag kayong magtatampo kung nakikita ninyo na early access lang muna and for members, Team Zombie and Up, yung mga episode natin, lalong-lalo na yung mga regular episode kasi kasama sa perks po nila yan. For how many times sinabi ko na po ito dito sa SHS, and good thing may platform, may segment tayo dito para makausap ko rin kayo regarding sa ganito, kung paano yung sistema. Sabi ko sa inyo, may mga makikita nyo naman sa title kung exclusive members only, di ba? Pero kung sakali man na may makikita kayong regular episode at title lang ang nandun at wala po naka-indicate na exclusive members only at parang for members lang muna, makikita lang muna at mapapakinggan muna ng mga members natin, lalo na Team Zombie and Up dahil kasama sa perks nila yan, soon, abangan nyo po dahil ilalabas naman po yan bilang isang regular episode. So hintayin nyo lang po kung kailan yung date ng premiere. Kaya sabi ko sa inyo, early access lang po yan. Yung talagang hindi ninyo mapapakinggan ay talagang kung nakalagay sa title, members only story. Diba? Exclusive members only story ang nakalagay. Kahit sa thumbnail, dun po yung para talaga sa mga members. Pero kung sakali ang isang regular episode natin dito, ma-explain ko lang ang system. Kung ang isang regular episode dito, wala nakasulat na exclusive members only o kaya naman parang alam mo yon naka-members only lang siya, hindi mo ma-view, hindi siya nakalagay as premiere, wait lang po dahil in-early access pa po muna natin sa ating mga channel members. Okay? So malinaw po yon. So abangan nyo na lang. Tatanggalin natin yung members only early access kapag malapit na isang araw, a day before po ng premiere nitong ating regular episode. So wag kayong magtatampo kung sakaling meron pong ganon. Kasi there's this one na talagang solid na tigapakinig po natin na sinabi lang ng mga admin po natin na parang nagtatampo siya, bakit ganon. So sana intindihin nyo po yung sistema at kung solid ka talaga sa amin, for sure dapat alam mo kung ano yung sistema na yon, di ba? At dahil nabanggit ko na to for how many times tungkol sa early access, ganun din po yung gagawin at ginagawa natin kahit po sa mga series. Ang ginagawa natin, i-air muna natin yung episode 1, 2, 3, pero yung 4, 5, 6 episodes niya para naka-early access for the members only, mga members na Team Zombie and Up.
Okay, so kasama po kasi yon sa kanilang perks. Pero huwag kayong mag-alala dahil uulitin ko na naman, pagbago po yung premiere date, ilalagay po siya as premiere at mapapakinggan nyo rin naman po yun. Okay, huwag nyo po sana kaming i-judge sa iisang video lamang na nahagip ninyo. Huwag nyo lang po sana kami pong, alam mo yung paggalitan sa iisang video lang na ikinadismayan ninyo. So parang ginagawa naman po namin lahat para lahat masilbihan. Kaya nga po ito yung reason kung bakit paminsan ayaw na lamang po namin mag-mention, ayaw na lamang po namin talaga na alam mo yun, magpa-contest, magpa kung ano-ano dahil lahat at meron po talagang masasabi. Lahat at meron po talagang madidismaya kahit hindi naman dapat idismaya. Hindi naman dapat talaga ikadismaya, di ba? So chill lang tayo, positive vibes lang tayo guys. Wag naman nyo kaming i-curse, wag nyo naman po kaming ganito na nga lang po kami, konting views na nga lang, konti na lang, libre na nga lang yung ibang mga hindi nyo pa ba kami mapagbigyan? Libre na nga lang yung ibang mga hindi nyo na nga, ini-skip nyo na nga yung ads, di ba? Hindi nyo pa ba mapagbigyan? Di ba? Kayo naman talaga, intindihin nyo na lang. Ganun po talaga kasi may sistema talagang ganun, di ba? Para din sa mga members dahil magpapasalamat kami sa kanila dahil sabi ko sa inyo, may mga solid talaga na memberships. Mga member talaga natin since day one. So, kilala nyo na po ang inyong mga sarili at makikita nyo yung kanilang mga names diyan sa baba ng video ito. At ganoon na rin syempre sa lahat na rin ng mga nakakaintindi, nakakaunawa ng mga regular listeners, mga silent listeners na hindi po talaga pala comment pero nakikinig, nagbabalik sa atin. Maraming salamat. At kung isa ka sa mga sharers, top sharers po natin ng mga episode, maraming salamat din sa inyo. So hanggang sa araw po ng bukas meron pa ba? Tama? Sabado ngayon Tama, bukas. So meron tayo 9 PM, meron na naman 9 PM sa ating subscribers si Hilakbot Stories. So ako po muli si Red, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.